Magandang araw po mga kababayan. Welcome po sa Pinilang Alakbay. Ayan, naway safe po lahat. Gagawa po tayo ngayon ng pandesal, cinnamon roll, special at ordinary na ensaymada. Pero ang gagamitin po nating dough ay iisa lang. Di ba? Tara, samahan po ninyo akong mag-bake ngayon. Ayan po, sa tindahan napakamahal na po ng mga sweet rolls kaya kailangan po talaga nating gumawa at makatipid. Gagawa po ako ng 2 batches paggawa ng ating dough. So, lagyan na po natin itong full cream milk. Kailangan po talaga full cream. 1 and 1/4 cups per each bowl. Sa baking po talaga, kailangan po eksakto ang measurement. Huwag po ninyong tatansyan kasi yung resulta lalo na nagnenegosyo kayo pag maibang lasa, hindi po maganda. So eto, kailangan po ang temperature ng milk 45 degrees Celsius. So ito, malamig po galing sa fridge. So ilalagay ko lang po ito sa microwave na mga 10 to 30 seconds. Depende po sa efficiency ng inyong microwave. Pwede nyo rin po itong pakuluan kaya very low heat. Pag dinimpi nyo po yung daliri po ninyo, kailangan medyo, pero po kayong pang-measure ng temperature 45 degrees Celsius, perfect na perfect po. Pero wala kang pang-measure, pag nakita po yung nanay ninyo na pulang-pula ang muka, parang mainit ang ulo at hindi pa kayo may sweldo, andyan na yung kuryente tubig, 45 degrees Celsius na po yun. Pwede po muna natin ito sa microwave. Tandaan po ninyo try nyo po muna na 10 seconds. Lagi nyo pong tatakpan. Kailangan may lid po lagi. Lahat po nang ilalagay po ninyo sa microwave, lagyan po ninyo ng lid. Depende na kung meron kang binibake sa microwave, yung pwedeng bake sa microwave. So try po muna natin sa 10 seconds. After 10 seconds, tignan po ninyo. Yung may init na. So, hindi pa rin. So, ang gagawin ko na po, mga 35 seconds. Kasi itong microwave medyo slow working po siya. Pero, mas safe po lalo sa mga bata. Gawin na po natin 35 seconds. Yan, tingnan na po natin sa daliri. Okay na po. Mga 45 degrees Celsius na po. Huwag po yung masyadong mainit Yung pag dinampin nyo lang, may nararamdam kayong init. Ganun po. So, umabot siya ng 10 plus 35, 45 seconds. And then, lalagyan po natin siya ng tig 1/3 cups. O 1/3 cups. With S or without S. Ano ba ang tama? Pakita ko rin nga. The sugar. Ito, wala naman pong strict recommendation kung sobra yung sugar po ninyo. Ako kabisado ko na po kasi ito. So, wiwis lang po natin o gamit na lang po kayo ng maliit na kutsarita. Ito na kami po yung asukal bago po tayo maglagay ng yeast. Ayan! Tunaw na po yung asukal sa ating full cream milk. Lalagay po ako ng 1 tablespoon na dried yeast sa each portion, sa each bowl. Kuya, pwede bang gumamit ng fresh yeast? I haven't tried for this recipe. Hindi ko pa po nasubukan. Pero ito po kasi nire-recommend ko po na sundan po ninyo. So, gawin lang po natin. Haluin lang din po nating mabuti ito hanggang sa matunaw po yung yeast. Ayan, okay na po. Natunaw na po yung yeast at medyo na-absorb na yung sugar saka yung milk. So wag po natin tatakpan po ninyo, i-rest po ninyo to ng 10 minutes para mag-create po ng bula o ng bubbles. At sa atin naman pong dried ingredients, maglalagay po tayo ng 4 cups na all-purpose flour. Mas maganda pag gumamit po kayo ng
ordinaryong harina para mas maganda po ang resulta. Nakailan na ba ako nun? Nakatatlo na pala ako. Ayan. 4 cups po na all-purpose flour. At maglalagay po tayo ng half cup. Ito measure ko. Bit nawala. Nawala yung tasa ko. Ito pala. Gawin ko na pong 3/4 cup asukal. Yan. At asin. Yung asin po, at least half teaspoon. Pag half teaspoon po, yung lalim po ng palad po ninyo, half teaspoon po yun. Pero kung mas smart kayo, gumamit kayo ng kutsarita. Huwag ganitong kabatugan. Ayun, okay na po. Kasi tansyado ko naman po. Lagi ko naman po itong, lagi ko po itong natatanda itong recipe po na to. Yun po yung ibig sabihin ko. At gagamitan lang po natin ng whisk. Kailangan po halong-halo para mas maganda po yung mixture ng ating gagawin na masa o dough. Yan, okay na po yan. Ito po yung isang yield o isang portion. Gagawa pa po ko ng isang bowl na isang yield o isang portion. At gagawin po natin dito sa ating dried ingredients. Gawa po tayo ng parang balon sa gitna. Dahil hindi nga po tayo gagamit ng automatic na dough kneader o machine. Ito po ay mano-mano. So gamit lang po kayo ng whisk o ng tinidor para mas mabilis. Yan, okay na po yan. Mas mabilis po kapag gumamit po kayo ng tinidor. Ikot-ikot nyo lang. Mas malalim yung ukay sa gitna, mas okay. Para pag nilagay natin liquid ingredient o mixture pala, liquid mixture, ma-absorb ng dahan-dahan. Ayan, napakaganda po ng resulta ng ating yeast mixture. Diba? So, lalagay ko na po dito dahan-dahan sa gitna. Ito, huwag po ninyong itatapon kasi pwede kayo mag-add dito ng lukewarm o maligamgam na tubig pag-a-add. Then, lalagay po tayo ng 2 perasong itlog, 2 pieces na itlog. At haluin po natin ito ng dahan-dahan hanggang sa mag-mix po. Gamit po kayong tinidor ha. Huwag na po kayong gumamit ng whisk kasi mahirapan lang po kayo. Kung ano po yung madali na parang para po sa akin, yun po yung i-share ko sa inyo. Sasya na po kayo sa ingay ha. Kasi habang nagbibig ako, syempre, naghuhugas din ako ng pinggan. Yan. Kailangan po halong-halo. So kapag medyo mamasa-masa yung masa, pwede ka magdagdag ng harina sa pagmamasa. Gagawin po muna natin dito, papakapitin po muna natin yung dried mixture sa liquid mixture. So ayan, medyo mamasa-masa pa, pero hindi pa po tapos to. Kumapit na sa isa't isa. Set aside lang po natin for few minutes kasi 2 batch ginawa natin. Para yung yeast na ginawa natin doon sa isa, hindi po ma-over ang pag-alsa. Kasi maganda pag umalsa to kasabay po nung ating dough. Kaya na po ulit natin katulad ng ginawa ko po kanina. Yan! Ito po yung isa. Nahalo ko na rin po. So ang gagawin po natin ngayon dito, maganda po tayo ng harina sa tabi po natin. Kaya na po natin. At imasa na po natin.
Magbubud-bud-bud po muna tayo ng paunti-unti. Siyempre, sa paggawa nito, sa surface, pwede nyo rin pong gawin. Pero mas gusto ko po yung ganito, yung mas madali. Kasi ito po yung laging nakasanayan ko sa pag-bake. Depende naman po sa inyo kung saan kayo nadadalian. Kung nahirapan kayo sa ganito style, hindi nyo naman pwedeng gayahin. O hindi nyo kailangan pala na gayahin o gawin. Kasi po, mas madali po sa inyo. Tuloy lang po natin hanggang sa kumunat at maging smooth yung ating dough. Ang pagmamasa po talaga, ang recommendation, 10 minutes hanggang kumunat. Yan po ginagawa ko. Pino-fold ko pa gitna and then babalik na rin ko. So kapag madikit-dikit pa, yung iba po lang lalagyan kasi ilalim, di ba? Hindi naman siya madikit. So, ganun din po gagawin ko para yung pagkakamasa po natin maganda. Ayan, kapag dikit na po ang harina at ito po, firm na yung ating masa o yung ating dough. So, di ba? Lalagay po ako ng half cup na butter. Depende po sa inyo ito, ano naman po semi-melted. Kung gusto nyo po super melt, depende po sa inyo. Yan, okay na po yun. Pamasa po natin. Paikot po muna natin sa ating dough. Yan. Graduin po siyempre naman ninyo yung kamay ninyo, malinis. Bagong gupit yung kuko ninyo. Pero pag nagugupitin ko, huwag nyo isasagad para hindi po masakit sa kuko. Mamasa po ulit natin ito hanggang sa maging smooth and firm. Ito po, kaya sineparate ko yung butter, hindi binalo sa mixture. Gusto ko po kasi may kunat. Ito is para po sa pandesal. Ganito po ginagawa ko sa pandesal. Siyempre kanya-kanya naman po tayong style, pero ito po yung nasubukan ko na may kunat, masarap. Yan, okay na po yan. Firm na po yan. And smooth. Kaya po. Bumbo. Sa atin naman pong cinnamon at ensaymada, nung pagkahalo po natin ng bagya, ilalagay ko na po yung butter. Ito po para mas maging buttery taste. Palasahan po yung butter sa cinnamon at sa ensaymada. O, di ba? Ito kahit malabsa pa siya, pag minasa nyo, hindi didit sa kamay nyo dahil nga sa butter. Mix po muna natin ng butter na maayos. Kaya po sa mga bakery, gumagamit po ng mga machine sa paghalo ng dough dahil ito po talaga yung ugat ng muscle po talaga ninyo. Pagkatapos ninyong gumawa nito, ay hindi na kayo makakakilos. Depende naman sa inyo. Yan, ganun po kadali. At tapos, saka mag-a-add ng harina. Harina. And then, i-mix natin hanggang sa maging smooth and firm. Ayan. Nagdagdagan ng magandang hubog ng kurba ang muscle ko. Smooth and firm na po. Lagyan na po natin ng cling wrap pareho. Ang recommendation po ko po, gumamit po talaga kayo ng cling wrap para mas mabilis po yung pag-alsa kasi kailangan po yun ng humidity para mas mag-alsa po ng maayos. Dahil lang po nating madoble po yung size. Isang oras lang po, okay na po yan. Ayan, ito pong pandesal na doble na po yung size. Napakaganda po ng resulta. Ang recommendation po na surface talaga stainless steel. Pero syempre kung wala namang stainless steel, depende po sa inyo. Basta siguraduhin po ninyong malinis. Sa ating pong surface, magdadusting po tayo, ibig sabihin, magbubudbud po tayo ng harina.
para hindi kamapit po yung ating masa. Ayan o. Hindi po nakadikit o. Because of butter. Diba? Ito, basahin po natin mabuting sa kumunat. Kasi masarap po talaga sa pandesal makunat. Ayan, okay na po. Hindi na po siya sticky o madulas. Hatiin ko po ito sa 4 parts. Kung wala po agad ng panghiwa, pwede po yung likod ng kutsilyo. Tapos idadas lang po natin yung hiniwaan po natin. At paggulangin po natin na medyo pahaba. Pagpagulong po ganito, medyo iparas niyo po pagitna at yan, palabas ganyan. Para even po yung haba po niya. At depende naman sa inyo kung titimbangin po. Ako hindi ko natitimbangin. Dahil sa bahay lang naman po ito. Sa paghiwa po, gagamit po ako ng matalim na kutsilyo. Medyo pa slant. At pag nilagay po natin sa baking tray, medyo slant din po natin. Hindi daw po kailangan na ayusin niyo po yung shape. Kasi pag nag-expand po yan, minsan magdidikit-dikit, minsan hindi. Kaya tingnan po natin. Ayan po, ginawa ko po medyo dikit-dikit. Gusto ko po yung medyo dikit-dikit yung pag tinanggal yung gano'n, yung makunat-kunat. Gawin ko po dito, lalagay sa oven, pero hindi naka-on yung oven, yung ilaw lang naka-on. Paalsahin ko pa po yan. Ito po yung ibig sabihin, yung oven naka-on lang po yung ilaw. Then, paalsahin lang po natin sa loob. Siguro mga few minutes. Mga 35 to 45 minutes. Sa same surface, yan din po. Ilagay na rin po natin itong pinaalsa natin para naman sa cinnamon roll at ensaymada. Yan, ganda ng pagkakaalsa. O, diba? Palakita. Dakdak ako ng dakdak, hindi palakita. Ganun din po ang gagawin po natin. Malambot. Basahin po natin mabuti. Ayan ko po dito. Mamasahin ko po, umamasa ko ng 10 minutes. Kasi gusto ko po sa ensaymada, sa cinnamon roll, may konting kunat sa labas. Pag ginagagat po ninyo, tapos sa loob soft na medyo airy. Ayan. Pag ganyan na po na nagbabounce. Ayan. So dyan na po natin hatiin sa dalawang portions. Para sa ensaymada at sa cinnamon roll. Sa ensaymada po, ganito po gagawin po natin. Tingin po natin, ito gagawin ko po na mga 4 na piraso. At 2 piraso pala. Sorry. Wala na ako sa sarili ko. And then gagawin po natin yung traditional. Yung lumaki po ako na parang pabulaklak style. Pero ito po yung simple. Kailangan po manipis na manipis. Hindi naman yung sobrang nipis. Pwede naman po sa inyong gusto. Gagawa po akong 2 ganito. Yan. And then, buhayin ko po sa gitna.
Set aside natin to. At ito, ipisan pa rin natin. Nagagawin po natin, medyo babatakin po natin ganyan. Ipipinch po natin to. Itong dalawa. Then paikutin lang po natin. Kailangan may control din po doon sa kabilang dulo. Depende po sa inyo kung gaano kahaba kasi na-stretch naman po yan eh. And then ikutin po ninyo. O diba? Ilagay nyo po sa ilalim at i-pinch nyo po. At lagay na po natin sa baking sheet. Ito kailangan may mas space kasi magiging malsa po yan. At sa ating cinnamon roll, yung kalahati ng dough, ipa-flat po muna natin. Ito lang po yung gagamitin natin ng rolling pin. Flat po natin. Mas flat na flat, mas okay. Ayan po. Rectangular shape po yung ginawa ko. Lagyan na po natin kanina yung cinnamon mixture. Pwede po kayong gumamit ng spatula. Ito, ginagamit ko po yung likod ng kutsara para mas spread ng bagya. Ito dapat po yung texture. Yung asukal maligas-gas, hindi po dapat tunaw. Spread ko lang po ito na maayos. Diba? Ganyan po dapat pagkaka-spread. And then, i-fold po natin ng parang nagliligpit kayo ng banig. Dahan-dahan lang po Huwag niyo pong bibiglain. Kailangan po maayos. Saka huwag niyo pong ididiin yung parang ganyan lang, tinutulak niyo lang. Dahan-dahan lang. Para hindi siya maging dense o mabigat. Kasi pag parang tinutulak niyo, meron parte dyan na matigas pag kinain. And then sa end po, medyo may tubig yung kamay ko. Hindi naman kinakailangan kamay. Dali lang Pwede kayong gumamit ng brush para ma-sealed. Pero huwag nyo rin idiin. Idadampi-dampian po ninyo. Yan. Diba? So nasa ilalim yung sealed. Hayaan nyo muna ng mga 5 minutes bago po nyo i-slice. After 5 minutes, yan po. Nadikit na. Gagamit po ako ng matalim na kutsilyo. Depende po sa inyo kung pa-island yung gagawin ninyong cinnamon o pabilog. Gagawin ko lang po yung nakasanayan po natin. Pabilog na lang. Press lang. At pwede na rin po natin sabay sa ensaymada. Paglalagay po, ganyan. Palsahin po natin yan. Dahan-dahan lang po So itong cinnamon, okay lang siya magdikit-dikit. Medyo kumana natin pala pagdikit-dikitin para mas maganda yung resulta. Yan. Ayan po, di ba? Ganda na resulta. Katulad ng ginawa ko din po sa pandesal, lalagay ko po sa oven na may ilaw lang pero di naka-on. Sa egg wash po para makita po, tignan nyo ating mga bibig. Meron po ako isang itlog. Lalagay lang po ako ng gatas. Kung karami po yung liquid ng itlog, ano din po karami ng gatas. Pero huwag po masyadong marami. Ayan, okay na po yun. Tapos haluin nyo lang po mabuti. Hanggang mag-liquefy po yung itlog. Kailangan hindi po masyadong malabnaw. Yan, tama lang po yung ganong texture. Unahin po muna natin itong pinalsa po nating pandesal. Di ba napakaganda po ng resulta. Egg wash po natin. Kaya minsan yung pandesal parang golden brown. Yung ibabaw. Talagyan po nito. Gawin niyo po special kahit nasa bahay po kayo, di ba? Napakasarap po na gano'n. Lalo na kung titinda niyo po ito. Ay, napakabango kahit hindi pa po nabibig.
Ang temperature po dapat ng oven ay 225. 200 hanggang 225 degrees Celsius. So, una set muna natin sa 225. O medyo mainit, gawin natin 200. Makikita naman po natin yan sa pag-alsa po ng binibake po natin. At budburan na po natin ng breadcrumbs. Ito pong pandesal. Ang breadcrumbs po, may dalawang klase po. Meron po sa pagpiprito na medyo buo-buo po, medyo flaky. Ito po talaga breadcrumbs na parang close na sa harina. Paglalagay po, taasan po ninyo yung kamay nyo. Kasi pag mababa, may ipon po siya sa gitna. Kailangan ganyan. Siyempre, sa ating pong cinnamon roll sa kanya, lalagyan din po natin ng egg wash. Depende naman po sa inyo kung karaming egg wash. Huwag nyo po masyadong babasain. Yung papahin nyo lang po ng mabilisan. Kasi pag basang-basa, naku po, magiging dense po yan. Ibig sabihin yung mabigat. Hindi po siya magiging airy. Kasi kapag basang-basa, maganda. At ito pong ating cinnamon. Huwag po kayo mag-alangan kahit may asukal yan. Sinyan nyo lang po. Pero dahan-dahan lang na hindi ko malat yung asukal. Mixture with cinnamon. At dahil nandito po ako sa Finland, gagamit po ko ng sugar granules. Ito po yung pinatatapping po nila sa cinnamon roll. Kung gusto niyo pong very cinnamony yung amoy, yung strong, pwede po kayo magbudbud ng cinnamon powder sa ibabaw. Kaya hindi po magandang maging resulta para po siyang nabudburan ng alikabok. Kailangan ganyan. Ayan po, mainit na po ang oven po natin. Kapag wala na po yung ilaw, nakaset pa rin po siya sa 225. Ibig sabihin, mainit na po yun. Pwede na po natin ilagay yung ating i-bake. Anahin po muna natin ang pandesal. Mga 35 to 45 minutes po. Hindi ko po na-adjust yung init. Medyo mainit kaya medyo pumutok ng konti. Pero okay lang po yan. Diba? Paganda na resulta. Sunod na po natin ang cinnamon roll at ensaymada. Sa cinnamon roll at ensaymada, gagawin ko lang po na 200 degrees Celsius. Ingat po Ito magbe-bake po kayo. Lagi pong gagamit kayo ng baking gloves. Gitna natin. Bake po natin ito ng mga 20 to 35 minutes. Ayan, luto na po. Yan na po natin ang cinnamon roll at ensaymada. Napakaganda ng resulta. Lagay lang po natin dito sa ibabaw ng pandesal. Pero wag niyo pong masyadong tatakpan yung pandesal para ma-warm up lang. So i-cool down po muna natin ito bago natin i-serve. Pakikita ko po sa inyo mamaya. Wag naman po yung masyadong malamig. Sa cinnamon po, ito po yung plain. Pwede po maghalo ng sugar powder saka milk. Palaputin nyo lang po, tapos pwede nyo po i-dip yung ibabaw. Pero gagawin ko po ngayon, gusto ko po yung asukal lang saka butter. Etong cinnamon hanggat mainit, pwede nyo po ilagay ito, pero wag po muna sa ensaymada. Ito para mas pagiging buttery taste, sweet and buttery, tapos may cinnamon. Ay, napakasarap po nito. Lalo na po sa magtsatsa. Magbibigay din po ito ng makintab na presentation. Ayan. Sa ensaymada,
Lagay ko na rin po itong sugar butter na toppings. Kasi lalagyan ko naman po itong cheese sa ibabaw, itong dalawa. Maganda kasi ma-absorb niya na yung butter at sweetness ng sugar. Pero yung dalawa na yun, palalamigin ko po muna bago maglagay po nito. Yung plain lang, sugar and butter toppings lang. Mas gusto ko po talaga sa ensaymada butter kaysa po sa margarine o mantikilya. Kailangan po yung buo para makintab tingnan. Yan, okay na po yan. Ayan, napakaganda po ng ating ensaymada. Lalagay na po ang cheese. Gagamitin ko po shredded mozzarella para mas masarap. Kahit na lumagpas siya sa lalagyan, okay lang. Kaya medyo mainit-init pa siya, lagay nyo na po talaga itong queso. Ayoko pong i-diin. Gusto ko po ganyan. Diba? Ready na po ang ating cheesy ensaymada. Ayan. Sorry, hindi ko na pakita sa inyo. Ito po yung dalawa pang natitira. Medyo lumamig na. Timihan ko ng asukal sa butter para mas masarap. Pagkalagay po ng ganyan, saka po ninyo tanggalin sa baking tray. Kasi mainit pa yung baking tray. Matutunaw lang po yung asukal sa butter. Lagyan nyo po sa lalagyan at palamigin. Di ba? Ayan! Ready na po lahat. Tikman na po natin. Mabuhay yan! Maraming salamat naman po sa Panginoon. Nagsama-sama na naman po tayo. Bago po tayo usap, salamatan po muna natin ang Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa lahat sa biyaya. Naway bawat sa puligtas, lalo na po yung malalay po sa kanilang mamahal sa buhay. Maraming salamat po sa mga kaalaman dahil na ibabahagi po sa pamamagitan po ng social media. Ngayon po ang impormasyon ay napakabilis, kaya naway bawat isa, samsamin po lahat ng mga gandang bagay na makakatulong po sa kanilang talino, kabutihan, at may ibabahagi po sa kapwa. Kayo na po bahala po sa misyon. Gusto ko na po namin sa inyo at sa kanila susapin. Diba? Ito po merienda, hindi po almasal. Diba? Alam niyo naman po tayo mga Pilipino, tataka mo. Nakita niyo naman po sa tindahan, di ba? Kanina, kung gaano kamahal po yung mga sweet rolls. Plain rolls, saka sweet rolls. Savory, saka sweet. Umpisahan po muna natin savory. Kanina pa po ko takam na takam. Ang po ito, pineapple soda na asukal. Ang ensaymada. Napakalambot. Yan. Matalim po yung kuchilyo. Yun. Ito po yung gusto ko. Yung labas may kunat. Tapos, kumapit yung keso. Dahil may melt na pala. Tapos yung loob, yan buo. Airy. Mahangin. Napakalambot, napakasarap. Napakasarap talaga ng butter sa ensaymada. Yung mozzarella, yung creaminess, itong plain yan. Kaya po gusto ko sa labas medyo may kunat at airy po sa loob.
Sundan nyo lang po yung recipe, hindi po kayo magkakamali. Upo muna tayo ng ito. Yung pinakita ko po sa inyo kanina, yung caramelized cinnamon. Ito mainit pa eh. Naghiwalay. O diba? Ako lang gumawa tapos laki pa na natipid natin. Winner na winner. Cinnamon taste. Yung cinnamon hindi po masyado napakasarap. Pandesal po tayo. Ito po yung masarap po. O diba? Mainit na pandesal. Yan po. Yung mahangin po sa loob, tapos sa labas medyo may lutong. Perfect na perfect. Yan po yung gusto ko. Kaya pag nagbe-bake po ako, nagluluto, ayoko po na minamadali. Yan natin ang butter. Para mas masarap. Ay, salamat. Hindi na ako masyadong bibili ng mga rolls. Napakamahal naman kasi. Ito yung pangamahalan ng mga tinapay. Linamnam ng pandesal, napakalawag. Panalo. Ang sarap. Siyempre sa lahat po, para sa akin, yung may konting kunat at mahangin, ito po kasi yung semana special, napakasarap. Pangalawa na cinnamon. At ito, yung pandesal pa rin naman po. Yung sa panlasa. Sundan nyo na po yung recipe. Tama nyo na po pinilak ang lakbay. Pinoy recipe or basta ganun po. Sa YouTube. Paano po bago tayo magtapos, pasalamatan po muna natin ang Panginoon. Panginoon, maraming salamat na po sa binigay po sa amin namin bawat isa po iligtas. Mas maging mabuti po sa kanilang mga mahal sa buhay, lalo na po sa kanilang sarili. Dahil ang bawat isa po, kahit ano pong sitwasyon, kapag may kontrol at pinakita po ang kabutihan sa kapwa, maging maayos pong pamumuhay. Kaya na po bahala po sa amin, sinusuko na po namin sa inyo lahat sa kanilang sasabihin. Paano po? Maraming salamat na po sa inyo. Oras na ilang sa pinilang alabay. Basta lagi po tayong positive vibes, good vibes. God bless you po lagi, magandang araw. Laban lang.